Vanessa, maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin? Salamat naman. Lord, thank you for this day. Amen. Amen. Magandang hapon, grade 4 Santan. Magandang hapon din po. Ngayon, bago kayo maupo, ay tingnan niyo muna yung mga ilalim na inuupuan, kung may mga basura at itapon ito pagkatapos ng ating klase. Tapos na ba mga bata? Opo. Kung gayon, maaari na kayong maupo. Thank you po. Vanessa, sinong absent ngayong araw? Teacher, wala pong absent ngayon. Magaling. Bigyan niyo ang inyong sarili ng 3 palakpak. Ngayon, sino maaari magbasa ng ating mga alituntunin sa loob ng ating klase? Teacher ako. Dahil Ako. Mga alituntunin, una, makinig ng mabuti sa guro at huwag maingay kung may nagsasalita. Pangalawa, magtaas ng kamay kung may tanong o sasagot. Pangatlo, iwasan magpag-usap sa katabi habang nagsasalita ang guro. Pang-apat, maging magalang at marespeto sa bawat isa. Pang-lima, ugaliin gumamit ng tuwa-tubo kapag nakikipag-usap. Salamat, Juliet. Ngayon mga bata, nais ko na ating itong magawa sa loob ng ating klase ngayong hapon. Ngayon mga bata, tayo ay magbabalik-aral. Ano na nga ulit ang ating tinalakay ng karaang araw? Teacher, Vanessa? yung pag-aalaga po ng hayop na pupwede lang po sa tahanan. Magaling, Vanessa. Salamat. Dahil tama ang iyong mga kasagutan. Ang tinalakay natin na karaan ay mga hayop na maaaring alagaan sa tahanan. Ngayon mga bata, sino ang may mga alaga sa inyong pusa? Ako po. Magaling. Kalapate. Ako po, teacher. Mayroon po si bahay. Aso. Mayroon po kami. Sino naman ang may alaga sa inyo ng rabbit? Teacher! Sino naman ang may alaga sa inyo ng Chicken. manok? Kami po. Magaling. Chicken bro. Ngayon mga bata, ang ating pag-aaralan ay ngayon mga bata, dalawa na tayo sa ating panibagong aralin na patungkol sa pakipasa ng sabay-sabay. Wasong paraan sa nagagaling ng mga hayop. Galing. Yan ang ating tatalakayin ngayong hapon. Wastong paraan sa pag-aalaga ng mga hayop. Kaya mga bata, ito ay may isang kwento. Kung may pamagat na, Uti, ang munting magsasaka. Uti, ang munting magsasaka. Sino maaaring magbasa? Lahat na lang kami teacher. Sige, basahin niyo lang sabay-sabay. Si Jose ay kilala sa tawag na uti sa kanilang lugar. Bago pa man sumikat ang araw, makikita na siya nagpapakain ng kanilang mga alagang manok, kalapate, baboy, aso at pusa. Kaya naman, mahal naman siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang sipag at syaga sa pag-aalaga ng kanilang mga hayop. Isang araw, masayang umuwi si Uti sa kanilang bahay. Nanay, bukas ay magulat ako sa aming mga mag-aaral. Nagtanda kasi ang aming guro sa agrikultura at sino ang mga alagang hayop, kaya itinasura ang aming kamay. Nagustuhan niya ang aking kwento. Bukas ko nanay, magulat ako tungkol sa wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng mga hayop. Masayang balikan ni Uti. May mga bata na unawaan ba ang kwento ni Uti? Opo. Ngayon mga bata, para sa pagpapatuloy, ako na ang magbabasa. Kinabukasan, sabik na pumasok si Uti sa paaralan. Magandang umaga, Ginang Santos. Magandang umaga, aking kamag-aral. Ang ulat ko po ay tungkol sa pamamaraan sa pag-aalaga ng mga hayop. Bati ni Uti. Ang unang hayop na tatalakay ni Uti sa kanyang mga kamag-aral ay ano ang unang kita? Aso. Galing. Ang kwento
patungkol sa aso na paraan kung paano niya ito aalagaan ay ito. Una, sa aso, mahalagang panatiling malinis ang kulungan ng mga aso. Pangalawa daw, dapat may maayos na daanan ng hangin ang ulungan. Pangatlo, mahalagang mabigyan ng gamot kontra bulate at mapabakunahan ang alagang aso ng anti-rabies. Pang-apat, mahalaga rin ang regular na pagbisita sa isang veterinaryo. Panglima, mahalagang bigyan ng malinis na tubig at pagkain ang alagang aso. Huwag bibigyan ng mga buto at tinik ang mga ito. Bigyan ang alagang aso ng regular na ehersisyo, ilakad sila araw-araw. Bigyan sila ng panahon at pagmamahal. Walo, paliguan ng regular at panatiling malinis. Yun ang pamamaraan sa pag-alaga ng aso. Pangalawang kwento naman, uti ay ang ano na nakikita? Pusa. Pusa. Sa pusa naman ay una, bigyan ang alagang pusa ng panahon, atensyon at pagmamahal. Gusto pala ng mga pusa na bigyan daw ng panahon at atensyon at pagmamahal dahil ang mga pusa ay malalambing. Pangalawa, ilayo sila sa mga tao at ibang hayop na maaaring makasakit sa kanila. Pangatlo, bigyan sila ng malinis na tubig at di panis na pagkain. Kailangan rin malambot ng pagkain ang ibigay dito. Pang-apat, bigyan din sila ng gamot sa bulate. Panglima, mahalaga rin ang malinis at maayos na tulugan ng mga pusa. Pang-anim, kailangan din nilang maligo kahit marunong silang maglinis sa sarili. Gumamit ng maligamgam na tubig. Kung papaliguan daw ang pusa, ay kailangan daw gumamit ng maligamgam. Pang-pito, maglagay rin ng letter box kung saan maaari silang makaihi at magdumi. Panatiling malinis ito araw-araw. Pangwalo, bigyan din sila ng lugar para makapaglaro. Yun ang kwento ni Uti patungkol sa pamamaraan sa pag-alaga ng pusa. Sa pangatlong alaga naman ay ang tulong niyo nakikita. Kalapati po. Kalapati po. Magaling, kalapati. Sa kalapati naman, ang paraan ng pag-aalaga ay una, malinis, maluwang at may ventilasyon ang mga kulungan ng mga kalapati na maaari ring may bilaran. At dapat rin makaangat sa lupa upang hindi makapasok ang mga daga at iba pang hayop. Pangalawa, maglagay rin ng isang pugad sa bawat inahing kalapati. Siguraduhin ding malinis ang kanilang kulungan upang malayo ito sa mga sakit. Pang-apat, bigyan ng palay, mais, munggo, tinapay at buto ng merasol ang mga kalapati. Maaari rin bigyan ng pinaghalong durog na kabibi at uling na may konting asin. Gawing regular ang oras ng pagbigay ng pagkain. Panglima, bigyan ng sapat at malinis na tubig ang mga kalapati. Mainam ring lagyan ng vitamina ang kanilang tubig upang lumaking malusog. Pang-anim, kailangan rin paliguan ang mga kalapati 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Mga bata, ano nga ang pangatlong hayop na inalagaan ni Uti? Kalapati! Magaling. Sa pang-apat naman, ano ang inyong nakikita? Rabbit o kuneho. Sa kuneho naman, ang paraan ng pag-aalaga ay una, mahalaga na panatiling malinis ang mga kulungan upang maging malusog ang mga alagang kuneho at maiwasan ang anumang karamdaman at pagkalat ng mga sakit. Pangalawa, pang-araw-araw na paglilinis ay gawin kahit nasa loob ng kulungan ang mga kuneho.
Samantalang ang general deep cleaning ay nangangailangan ng pansamantalang alisin ang mga kuneho sa kulungan. Pangatlo, ang mga kuneho ay pakainin ng 2 beses sa maghapon. Pakainin sila sa parehong oras at dami sa araw. Sa araw-araw, kapit pilit sa umaga at damo naman sa hapon. Bigyan ng 50 grams ng pilit ang mga kuneho na may edad na 3 buwan at pataas sa umaga at maaaring damo sa hapon. Bigyan naman ng 60 grams ng pilit ang mga nagbubuntis at nagpapasuso hanggang sa pag-awat ng sa mga anak. Panglima, mahalaga ang palaging pagbibigay ng maraming inuming tubig sa mga alagang kuneho lalo na sa tag-araw. Ano na nga ulit ang pang-apat? Kuneho. Grabe po, kuneho. Para naman sa panghuli, ano yung nakikita? Kuneho. Ano? Ito ang mahalaga. Paraan sa pag-aalaga ng hayop. Una, sapat na pabahay, yari sa payak na materyales. Pangalawa, malinis na kulungan at paligid. Pangatlo, may sapat na pagkain tulad ng palay, biniling na mais, dara, palyak, binlig, at taho, at maging namang natitirang pagkain sa kusina tulad ng kanin, tinapay, sapal ng niyog, at iba pa. Pang-apat, malinis na inumin sa lahat ng oras. Pang-lima, panatilihin ang malakas na pangangatawan ng mga alaga. Sa araw at mabiberdeng pagkain. Pang-anim, iwasan ang stress, gutom, uhaw, init, at lamig sanhi ng pagkakasakit. Pang-ito, obserbahan o alamin ang kailangan ng mga hayop. Dito nagtatapos ang ulat ni Ote. Ngayon mga bata, ano na nga ang mga hayop na nabanggit sa kwento ni Ote? Manok, kalapate, baso, pusa, kuneho. Magaling. Ngayon mga bata, tayo ay magkakaroon ng isang gawain na tatawagin natin sining-yuto. Ngayon mga bata, ang klase ay hahatiin mo sa 2 grupo. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ngayon ay maaari bang basahin na sabay-sabay ang ating panuto? Pupunta sa harap ang leader ng bawat grupo para pumili ng isang larawan ng hayop na kanilang i-aarte. Ang bawat papat ay may atin na gusto para nag-aalala ng hayop. Ngayon mga bata, sino ang leader ng bawat papat ay pupunta dito sa harap? Ngayon, maaari nyo nang kunin ang alagang hayop na inyong napili. Ngayon mga bata, kayo ay magpapakita ng isang arte na paano ang pag-aalaga ng gustong mangangalaga sa mga hayop. Ngayon mga bata, ang nakuha niyo mga hayop ay meron ako dito. Totoong mga hayop. Para sa nakakuha ng manok, ito ay inyong i-aarte. Kung paano mag-alaga ng manok. At sa isa naman ay ito. Yung pure puti lang ha. Yung pure puti lang. Yung pure puti ito yung Para sa manok, ito
So, ayun mga bata, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong gawain. Gusto ba mga bata? Opo! Ngayon, para sa unang pangkat, maaari niyo bang ipresenta dito ang inyong ginawa na pag-arte? Una, teacher, sapat na pabahay at sapat na materyales. Sapat na yung bahay ng manok. Pangalawa po, malinis na kulungan at paligid. Ito po, teacher, Nilinis na kulungan. Pangatlo, ay sapat na pagkain tulad ng palay, iniling ng mais, darak, palyat, binlid, at tapo. At maging na natitirang pagkain sa kusina tulad ng kanin, tinapay, sapalunod, at iba pa. Tapos pang-apat po, teacher, malinis na painuman sa lahat ng oras. Pinapalitan po namin, teacher, kapag marumi na. Tapos pag pusin ko namin, dinadagdagan namin. Okay, panglima po, teacher, pinapanatili po namin na malakas ang pangangalawa ng aming mga alaga. Pinapakain po namin ng maberding pagkain. At saka pinapaarawan din po. Pang-anim po, iwasan ang stress, kagaya ng nagugutuman sila, nauuhaw, nainitan, at nalalamigan. Ito raw po ay nagiging teacher ng pagkakasakit ng mga hayop. Pang-pito po, obserbahan at alamin ang kailangan ng mga hayop. Ito po, teacher, ino-obserbahan po namin kung kailangan na ba ng engine para mag-itlog na po. Magaling unang pangkat, maaari na kayong makupo. Pangalawang pangkat, bigyan nyo ng 5 palakpak ang unang pangkat. Ayan, pangalawang pangkat, kaya na ang magsusuka. Teacher, ito po yun sa pag-aalaga ng pusa. Una, bigyan ng alaga ng pusa ng panahon, attention at pagmamahal. Tapos nilagay sila sa mga tao, di ba mahayop na maaaring makasakit sa kanila. Bigyan sila ng malinis na tubig at ipanis na pagkain. Tulad ng teacher, ipanis yung pagkain. Kailangan wala po na pagkain na ibigay dito. Kung kanin po malambot. Bigyan din sila ng gamot sa bulate. Tapos mahalaga din ang malinis at maayos na tulugan ng mga pusa. Tulugan po nito, teacher, maayos. Tapos kailangan din nila maligo kahit sila maglinis sa sarili. Gumamit ng maligaw na tubig. Maglagay din ng litter box kung saan sila makakili at magdumi. Palapinin yung malinis ito. Tapos bigyan din sila ng lugar para makapagod. Magaling. Ngayon, unang pangkat, bigyan nyo ng 5 palakpak ang pangalawang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon mga bata, dapat tandaan na dapat sundin at isaalang-alang ang mga wastong paraan upang maramdaman ng mga alagang hayop na sila ay mahal na magkaalaga sa kanila. Dapat ay una, binibigyan sila ng maayos at malinis na tirahan. Pangalawa, maayos at
Maayos ang pag-aalaga sa kanila tulad ng pagpapaligo, pag-iiresisyo, pagpapabakuna, at pagpapainom ng gamot kung kinakailangan. Pangatlo, pinapakain ng maayos at masustansyang pagkain. Pang-apat, nililinis ang kanilang tirahan. At panghuli ay pinakausap tulad din ng isang tao. Ngayon mga bata, dapat natin itong isaalang-alang sa pagpapalaga ng ating mga hayop. Ngayon mga bata, nanawa na ba ang ating tinalakay ngayong hapon? Opo. Ngayon, ay bigyan ko kayo ng isang pagsusulit. Kumuha ng isa at ipasa sa likod. Maaari mo bang basahin ng sabay-sabay ang panuto? Dilim at dilugan ang itik ng pinakatapos sagot. Naunawaan ba ang ating panuto? Opo. Opo. Tapos na ba mga bata? Opo. Para sa unang katanungan, sino maaaring magsagot? Michael, pangalawa, Jeanette, pangatlo, Vanessa, pang-apat, Michael ulit, pang-lima, Vanessa. May mga bata atin na itong iwawasto. Para sa una, tama ba ang inyong kasagot? Tama ba ang sagot ni Michael? Opo. Magaling. Malinis na tirahan, pagkain at tubig. Pangalawa, bakit kailangan bigyan ng mga gamot at vitamin ng mga hayop? Upang maiwasan ang pagkakasakit ng mga ito, teacher. Magaling. Tama ang kasagutan ni Jeanette. Pangatlo, anong dapat tandaan sa pagpili ng lugar tirahan ng mga hayop? Lahat kayo nabanggit. Magaling. Lahat ng nabanggit. Pang-apat, ano ang uri ng pagkain na dapat ibigay sa mga alagang hayop? Malinis. Panis. Magaling. Para sa pang-lima, bukod sa mga pangunahing pangangailangan ng mga hayop, alin sa mga sumusunod ang kailangan din na ibigay sa mga alagang hayop? Napapalito, ehersisyo at pagmamahal. Magaling. Tama ang inyong kasagutan. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Teacher. Magaling na. Ngayon ay pasakin na sa harap ang inyong mga answer sheet. Yung mga bata para sa pagtatapos ng ating aralin, ay kopyahin niyo muna ang inyong takdang aralin. Maaaring ba tayo ng sabay-sabay? Sulat ay isang dalaga sa pamayaran tungkol sa hayop na nais sa lagaan at paano ito gagawa ng gustong paraan at pag-aalaga. Naunawaan ba ang inyong takdang aralin? Opo. Tapos na ba mga bata? Opo. May maaari bang tumayo ang lahat at
Paalam mga bata.